Gusto ko lang 'tong ibahagi sa mga kapwa nating tumatakbo diyan. Meron lang kasi akong nakita about yung isang elite na endurance athlete, si Lionel Sanders, isang Canadian, highly accomplished siya. Bale, sa video na yon nakita ko na nagkaroon na siya ng metabolic disorder, yung tinatawag na prediabetes. Mataas yung sugar niya, above normal. Subali yung symptoms niya is umiihi siya ng around 8 times sa gabi. So ganun siya kadalas umihi. Na nakakaapekto din sa kanyang pagtulog. At the same time, around 11 or 12 a.m., usually nagugutom siya. Naghahanap siya ng makakain. Tapos yung kinakain pa niya is mostly processed foods during that time. So, ang continuous glucose monitor niya, nakita doon is yung sugar niya is around or nag-a-average ng around 123 milligrams per DL. Above na siya sa normal na 100 and below. Ang isa sa pinoint out na rason niya, yun nga is hindi siya disiplinado sa pagkain niya. Although nakaka-burn siya ng calories kasi napaka-intense ng mga training niya, halos araw-araw. Pero kailangan pa rin niyang maging disiplinado sa pagkain. Ang pinakapunto ko dito sa video na to is that exercising or running, hindi siya lisensya para kainin na yung lahat nating gustuhin. Kasi hindi naman lahat ng nakikita nating nagmumukhang pagkain is pagkain. Hindi lahat yon nagbibigay ng nourishment sa ating body or ating katawan. So, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi dito sa aking channel or yung mga iilang videos ko, prioritize yung mga pagkain na real whole food na walang masyadong ingredients na hindi mo na or nahihirapan ka ng i-pronounce. Kasi yung mga pagkain na mga instant, nakikita natin na dumaan na sa mga factories, meron ng mga label, meron ng mga pakete, meron ng sisidlan. Tapos makikita natin sa label, mga ingredients niya, mga iilan dyan ang hirap i-pronounce, mga preservatives usually. Now don't get me wrong, hindi ko sinasabing wag na kayong totally kumain or iwanan nyo na yon. Pero kung gusto niyo talagang maging healthy, ang biggest factor na dapat nyong i-address is not yung pag-e-exercise ng halos araw-araw. Hindi ganun. Primary na dapat nyong ma-i-address is yung proper nutrition. Meron tayong kasabihan na you can't outrun, you can't out-exercise a bad diet. Actually, hindi lang si Sanders yung nagkaganon. Meron ding isang author ng libro ng running, si Dr. Nooks or Professor Tim Nooks. Nagkaroon din siya ng diabetes. Kasi, yun nga, ang naging rason is yung pagkain. So, maging disiplinado tayo. Invest on real whole food. Kasi pagdating sa running, especially ngayon na masyadong nag-boom ang industry ng running, syempre, sasakyan yan ng mga big food industry. For me, prioritize yung real whole food. Yung nakaka-nourish talaga sa katawan, nakakatulong para mag-build ng ating mga kalamnan, maka-recover tayo, and syempre, mag-prepare para ma-fuel tayo sa ating mga training.